Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan tungkol sa negosyo ng pagbababoyan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin paano magpakain ng baboy para mabilis itong lumaki. Ano nga ba mga katropa yung tamang feeding schedule para sa ating mga alagang baboy? Pag-uusapan natin mga piggery business tips, ilang beses nga ba dapat magpakain ng baboy sa isang araw, and secret feeding schedule para sa matagumpay na baboyan dito sa Pilipinas. Okay, sa mga tropa, alam nyo ba na halos 70% ng gasto sa pag-aalaga ng baboy ay napupunta lang sa feeds. Doon sa mga bago pa sa negosyong ito, and doon sa mga nais pa lang magsimula, dapat isipin nyo na kung may mali sa oras ng pagkain o dalas ng pagpapakain, para mo na rin tinapon ang puhunan mo sa kanal. Kasi medyo makaka-apekto yan sa paglaki ng iyong mga alagang baboy. Kaya nga mga katropa, sa video nito, hihimayin natin ang eksaktong feeding schedule mula sa biik hanggang bago ibenta para siguradong mapapalaki at iwas pagtatae ang mga alaga mo. So panoorin mo hanggang dulo dahil pag-uusapan natin ano ba yung mga tips kung paano makakatipid sa pagkain sa ating mga alagang baboy. Well mga katropa, napakarami ang nagsisimula sa negosyong baboyan at nagkakamali sa aspeto na to. Akala nila na kapag laging puno ng pagkain at laging may pagkain ang baboy, mas mabilis itong lumaki. Mali po yan. Ang labis na pagpapakain ay naging sanhi ng pagtatae, pagka-stress at pag-aaksaya ng feeds mga katropa. So bago tayo magsimula, mag-comment ka muna sa baba. Ilan buwan na ba ang mga alaga mong baboy ngayon? At anong klaseng feeds ba ang ginagamit mo? Babasahin natin yan at sasagutin natin sa comment section mga katropa. So simulan na natin mga katropa. Gamitin natin ang pinaka-sensitibong pace, which is yung sa mga piglets. Ibig sabihin nito mga biik, ito yung mga baboy na 1 hanggang 2 buwan pa lang na edad. Dahil kahihiwalay pa lang nila sa kanilang mga ina, napakaliit ng kanilang mga sikmura at sensitibo pa ang kanilang mga digestion or digestive system mga katropa. So, ilang beses ba sila dapat pakainin? Ang sagot, mga katropa, is 3 hanggang 4 na beses sa loob ng isang araw. Hatiin mo ang kanilang rasyon sa maliliit na portion o bahagi. Halimbawa, sa umaga is alas 5, then alas 10, and then alas 2 ng hapon, then alas 6 ng gabi o alas 5 ng hapon. Ibig sabihin nito, bakit kailangan ganito yung gawin? Dahil nga maliliit pa sila, kapag pinigla sila ng isang bagsakan na pagkain, maaari silang magtae. At sa biik, ang pagtatae ay pwedeng ikamatay o ikabansot ng ating mga baboy mga katropa. Ngayon, dako naman tayo sa medyo okay na bahagi ng ating negosyong baboyan, which is yung sa grower and finisher stage. Ito mga katropa, yung ang edad ng ating mga alagang baboy is 3 buwan hanggang 4 o 5 buwan. Dito na natin makikita ang mabilis na paglaki at pagbigat ng kanilang mga timbang. Para sa yugtong ito, ang tamang schedule mga katropa is at least 2 beses sa loob ng isang araw, and karaniwan na yan mga 6 o'clock ng morning and 4 p.m. ng hapon mga katropa. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang paghahayupan ang baboy ay may tinatawag na circadian rhythm o biological clock mga katropa. Mas mabilis nilang natutunaw ang pagkain at nagiging karne ito kung disiplinado ang oras ng pagkain natin sa kanila. Kung nagpapakain ka ng alas 6 ng umaga ngayon, dapat alas 6 din bukas para dire-diretso and may continuous cycle na. Huwag mong gagawing alas 8, alas 9 dahil may stress ang baboy. Ang stress ng baboy is nakakadagdag para hindi sila tumaba mga katropa. Ayan. Gaya ng sinasabi ko kanina, isa sa mga sekreto ng malalaking commercial farm, hindi lang dapat alam mo kung ilang beses magpakain. Dapat alam mo rin mga katropa yung water to feed ratio. Ang baboy ay mas umiinom kaysa kumakain. Siguraduhin laging umaagos at may malinis na tubig ang kanilang mga drinking nipples.
Kung kulang sa tubig kasi ang mga baboy, hihinto silang kumain ng maayos, hihina ang kanilang immune system at mas madali silang tatamaan ng mga sakit mga katropa. Alalahanin natin na ang mga baboy hindi pinagpapawisan. Ayan, kaya kapag mainit, kailangan talaga nila. Minsan, paliliguan talaga natin kasi sobrang init ng katawan ng mga alagang baboy natin mga katropa. Lalo pa kapag nagpakain tayo sa kanila. Kaya importante na hindi lang sa pagkain, bibigay din tayo sa kanila ng tamang hygiene, which is pagpapaligo sa ating mga alagang baboy. Ayan mga katropa. Ang disiplina sa pagpapakain ang isa sa pinaka-murang paraan para mapataas ang inyong kita sa negosyo ng pagpapaboyan mga katropa. Ibig sabihin nito, kapag bata pa pala yung baboy, maaari tayong magpakain ng 3 hanggang 4 na beses. Pero, pakunti-kunti lang mga katropa, and pag nag-grower and finisher stage na sila, 2 beses na lang mga katropa, kahit umaga at saka hapon. Isa sa magandang bagay na dapat talaga nating ayusin is yung sistema, yung oras, timing ng pagpapakain sa kanila. Kailangan uniform yan. Kung paano mo na umpisahan, dire-diretso ng ganon. Kasi baka mamaya, gutom na yung baboy mo, stress na, wala ka pa, hindi mo pa sila pinapakain. And kinabukasan, ibang oras mo na naman silang pakakainin. Yun ang nakakadulot ng may tinding stress sa baboy, which is nakaka-apekto at nakakadagdag ng stress sa kanila and nagiging sani para bumagal yung kanilang paglaki o kaya may stress sila mga katropa. So, eto na. Kung may natutunan ka sa video na ito mga katropa, huwag mo lang kalimutang pindutin ang like and subscribe button ng ating YouTube channel para updated ka sa mga practical na tips tungkol sa negosyo ng pagpapaboyan. Ayan, i-share mo naman sa mga kakilala mo and sa mga nagbabalak magtayo ng piggery business. Maraming salamat po mga katropa sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod na episode natin. Happy farming! Marami pong salamat! Ayun, hanggang sa muli, paalam!